Lahat ng tao ay may kani-kaniyang pangarap mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalaki. Ito na lamang kasi ang libre sa panahon ngayon, ang mangarap. Pero ang mga kababayan natin na mga midgets o unano ay may kakaibang pangarap na nais sana nilang maabot. Hindi ito ay para tumangkad, kundi magkaroon sana ng komunidad na para lamang sa kanila. Isang lugar na tanging sila lamang ang maninirahan at malayo sa mapangutyang mata ng mga tao. Isang grupo ng mga unano ang nagplano noon ng pagkakaroon ng dwarf colony sa bansa. Ano na nga bang nangyari sa planong ito? Nagkatotoo ba ang kanilang pangarap sa pagkakaroon ng sariling komunidad? Tapos na nga ba ang dwarf colony na ito? Upang matakasan ng diskriminasyon at pang-aapi dahil sa pagiging unano, si Alejandro Doron Jr. kasama pa ang 30 mga kagaya niya ay nag-anunsyo noon ng plano sa pagpapatayo ng pinakaunang lugar na para lamang sa kanila at akma sa kanilang sukat at laki sa Pilipinas. Doon ay malaya nilang gawin ang kahit anong naisin nila nang walang kumukutya sa kanila at hindi pinagtatawanan ng iba. Sa isang artikulo na nailathala ng The Guardian noong taong 2011, sinabi ni Doron na meron ng mga investors at businessman ang nag-donate o nagbigay ng nasa 16,000 square meters ng lupa malapit sa Maynila. Subalit hindi ito sapat upang tugunan ang iba pang mga pangailangan sa pagpapagawa ng naturang dwarf colony. Sa pagpapagawa kasi nito ay hindi na lamang basta lugar ang kailangan dahil kailangan din ng mga gagamiting materyales sa pagpapagawa nito, mga taong mangangasiwa sa pagpapagawa at syempre ang mga taong gagawa sa naturang lupain. Isa pa, ang lupa kung saan itatayo ang naturang dwarf colony ay may mga barong-barong pa ring nakatirik na kasalukuyang tirahan ng mga illegal settlers na isa din sa maaaring makapagpatagal ng pagpapagawa ng dwarf colony. Si Doron, 35 taong gulang na nagtatrabaho bilang isang bartender sa The Habit House, ang kauna-unahang restaurant sa Pilipinas na kung saan ang mga nagtatrabaho ay mga unano. Bilang isang unano, nais ni Doron na tapusin na ang diskriminasyon at pangungutya sa kanila sa pamamagitan ng pagpapagawa ng isang colony o komunidad na sila lamang ang maninirahan. Si Doron ay nagtatrabaho bilang isang bartender sa The Habit kung saan ang kanyang mga kasamahan ay may taas lamang din ng mula 76 hanggang 135 centimeters. Wala pang opisyal na tala ng eksaktong bilang ng mga unano sa Pilipinas na may 200 iba't ibang klase. Ang pinakatipikal na klase nito na tinatawag na achondroplasia ay tinatayang may isa sa bawat 25,000 katao sa mundo. Ang komunidad para sa mga unano ay malaki ang tsansang magkatotoo dahil marami sa mga unano ay dumarayo pa sa Maynila upang magtrabaho at gaya din ni Doron ay nais din nilang magkaroon ng kanilang sariling komunidad. Habang ang mga Pinoy ay may average height na 163 cm para sa mga lalaki at 152 cm naman para sa mga kababaihan, ay mayroon pa ring minimum height requirement na 157 cm upang makapasok sa trabaho ang isang naghahanap ng trabaho sa ilang mga kumpanya. Isa pa sa mga kasama ni Doron ang nagsabi na siya umano ay nagtapos ng computer programming. Nang minsan siya mag-apply ng trabaho, naipasa naman umano niya ang interview at nasagot ang lahat ng tanong. Sa madaling salita, ay kwalipikado naman umano siya sa kung ano ang hinahanap ng kumpanya. Subalit pagdating sa height ay nagkaroon na ng diferensya dahil sa height restriction. Sa huli ay hindi rin siya tinanggap ng kumpanya kaya nagtrabaho na lamang siya bilang isang oil wrestler sa isang ringside bar. Hindi na bago sa mga Pilipino ang mga unano dahil kahit noong unang panahon pa man ay may ilan ng mga sikat na artista na unano din, tulad na lamang ni Weng Weng, ang pinakamalit na action star sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang ilan naman ay sumikat sa larangan ng pagpapatawa, pag-extra sa mga pelikula, oil wrestling at dwarf boxing. Ilan sa mga sumikat pang artista noon na hinangaan sa larangan ng pagpapatawa at pag-arte ay sina Dagul, Mura, Mahal at marami pang iba. Isang trivia, alam niyo ba Paps na ang gumanap palang Kokey sa kauna-unahan nitong pelikula ay walang iba kundi si Mahal taong 1997. Sa kasamaang palad, si Noemi Tesorero na mas kilala bilang si Mahal ay binawian na ng buhay noong lamang taong 2021 dahil sa komplikasyon ng kanyang mga iniindang sakit. Upang makalaya sa pang-aabuso at diskriminasyon, sina Doron at ang kanyang mga kasamahan ay nakaisip na magpagawa ng isang komunidad
na kung saan makakagalaw sila ng maayos at malaya na malayo sa mga mapangutyang mata ng publiko. Nakatanggap na sila noon ng donasyon mula sa isang investor na pagtatayuan nila ng kanilang dwarf colony, subalit mas naging problema para sa kanila ang pondong gagamitin sa pagpapatayo nito, at dahil hindi sila nakakuha ng sapat na pera at wala din silang nakuhang tulong mula sa mga kinauukulan, hindi din natuloy ang kanilang pinapangarap na komunidad. Hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang plano nilang ito at tila mas nagiging malayo na ito sa katotohanan habang lumilipas ang mga taon. Pero tunay ngang nagbabago ang panahon dahil kung noon, laman lamang ng mga karnabal ang mga maliliit na tao, ngayon ay may mga kumpanya na din na tumatanggap sa kanila na tila mga normal size na mga empleyado, mula sa pagtatrabaho sa mga restaurant, banking and finance, real estate, information technology hanggang outsourcing ay may ilan na ding mga midgets ang nagtatrabaho. Sa totoo lang, hindi naman kailangan magkaroon ng isang dwarf colony o lugar para sa mga unano. Hindi ito ang solusyon sa problemang iniinda ng mga taong hindi normal ang height. Ang kailangan lamang ay ang respeto, pag-unawa at malasakit sa bawat isa upang walang kahit na sino ang maiiwang inaapi, inaabuso at kinukutya. Alam niyo ba na may isang theme park sa bansang China kung saan ang mga performer o nagtatanghal ay mga unano? Binuksan ang theme park na ito noon pang taong 2009 at mula noon ay naging tourist attraction na ito ng Yunnan sa bansang China. Nasa halos 100 mga unano ang nagtatanghal sa naturang theme park at ang kanilang height ay hindi lalagpas ng 4 feet 3 inches. Sa halagang 825 pesos lamang bilang entrance fee ay ma-enjoy mo na ang kanilang makalaglagbang performance na talaga namang pinaghandaan at pinagpraktisan nila. Ang nasa likod ng theme park na ito na ang ginastos ay umabot sa $14 million ay si Chen Minjing, isang business tycoon. Sinabi niya na nakuha niya ang ganitong ideya nang minsang may makakwentuhan siyang dalawang unano sa train station. Labis umano siyang naawa sa mga ito dahil mismong ang kanilang pamilya ay hindi tanggap ang kanilang mga kondisyon. Pinalayas din umano sila kaya mas pinili na lamang nilang manirahan at magpagala-gala sa mga kalsada. Ang mga nagpe-perform sa naturang theme park ay sumusweldo ng hindi bababa sa 16,000 piso kada buwan. Malaking tulong para sa kanila na madalas nadidiskrimina sa mga trabahong kanilang pinapasukan bago pa maitayo ang theme park. Libre na din ang kanilang pagkain at tinutuluyang bahay. Ang halagang ito ay mahirap kitain lalo na para sa kanilang tampulan ng pangungutya at diskriminasyon. Naglaan din ng mga boarding house na ang disenyo ay angkop sa mga katulad nilang maliliit na tao upang hindi sila mahirapan sa kanilang mga araw-araw na ginagawa. Komportable dito na naninirahan ng mga unano at tila isang kaharian para sa kanila. Dito ay hindi nila kailangang mahiya sa tao at hindi nila kailangang itago ang kanilang sarili dahil sa theme park na ito ay sila ang bida, pinapalakpakan, pinipilahan at hinahangaan.